Ang Morong 43 na magiging masaya rin ang kanilang Pasko matapos iutos ni Pangulong Aquino na iatras na ang kaso laban sa mga nakabilanggong health worker. Gusto na makaanak nila. Magsorry ang militar sa nangyari. Pero sabi ng Pangulo, kalabisan na raw ito. Nakatutok si Rida Reyes. Mahaba ang pila ng mga papasok sa Camp Bagong Diwa kanina. Mga kaanak sila ng tinaguriang Morong 43 na nadadalaw sa mga nakabilanggong health worker. Isang araw matapos si anunsyo ng Pangulong iaatras ng gobyerno ang isinampang kaso. Bit-bit nilang masarap na tanghalian. Ayun yung pinakaregalo niya sa amin itong Paskong ito dahil ang aming bahay, ang aming tahanan ay wala kang makikita na spirit ng Christmas pag may anak kang nasa kulungan. Sa napipintong paglaya ng Morong 43, isang masayang Pasko ang kanilang inaasahan, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Gayunman, hindi pa rin daw dito nagtatapos ang kanilang paghahanap ng hustisya matapos ang 10 buwan nilang pagkakabilanggo. Habang buhay raw nilang papasanin ang matinding trauma, hindi rin daw sila kumbinsido sa sinabi ng AFP na susundin ito ang utos ng Pangulo na agad palayain ang Morong 43 sa sandaling mabawi ang kaso laban sa kanila. Sinira nila ang buhay namin, ng buhay ng mga anak ko. Kailangan sila mismo maghingi ng sorry sa amin. Ikalat din nila sa buong mundo yung kung paano nilang kinalat, pinagbintangan yung mga Morong 43 na yan na NPA. Hindi natatapos sa paglaya nila, no? Yung karanasan ng mga dating bilanggong politikal, sinusundan, no? Yung iba namamatay, binabawian, no? So, yung pangamba nandun pa rin. Hamon naman ng AFP sa mga kaanak ng Morong 43, magsampa na lang ng kaso kung sa tingin nila ay may nilabag ang militar na karapatang pantao. Para naman kay Pangulong Aquino, kalabisan na kung pagbibigyan pa ang hiling na public apology ng grupo. Ang rason lang naman daw kung bakit pinaatras niya ang reklamo ay dahil sa ilang teknikalidad sa ginawang pag-aresto. Mag-apologize pa tayo sa mga naserban. Medyo too much naman yata. It will be up to the court pa rin to order the release of all of these people. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bigo ang Pilipinas na masugit ang world record title para sa pinakamaraming taong lumangoy sa loob ng 24 oras. Pero masaya naman ang mga organizer dahil naipakita naman daw nila ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakatutok si Micaela Papa. Iba't ibang diskarte ng mga Pinoy na lumangoy sa The Great Pinoy Peace and Unity Swim sa Diliman Preparatory School. May nag-ala Jezebel. May tila na ligaw ng landas. Ito naman, sinisid ang isang lap. Lahat ng ito sa tangkang makamit ang Guinness World Record for most number of swimmers na lumangoy sa isang fixed distance sa loob ng 24 oras. Simula alas 4 ng hapon kahapon, patuloy ang pagdating ng mga naghangad na magdala ng karangalan sa bansa. Kasama rito ang mga pulis. From the Philippine National Police. Sumali rin ang anak ni Chris Aquino na si Josh. Patak ng 24 oras ang dating senadora at presidente ng Diliman Preparatory School na si Nikki Cosete ang huling lumangoy. Ang mga lumahok, 4,732. Kulang ng halos 300 sa kasalukuyang record ng Italy na 5,028 swimmers. Pero ayos lang daw. Yung record is just another thing for us. Pero it's, alam mo yun, having everyone help each other to get the goal. I think yun yung essence talaga nung event na to. Uulitin natin ito. Babalik tayo, mas marami. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. May bagong atraksyon sa plaza ng Candon, Ilocos Sur. Yan po ang musical fountain. Sabay sa saliw ng musika ang pagsayaw ng tubig. Nag-iiba pa ang kulay ng mga ilaw nito. Ayon kay Hughes Cooper Clifford Calpito, isang buwan daw itong ginawa para sa Kapaskuhan. Binahan naman po ang ilang kalsada sa Kalibo, Aklan. Ayon kay Hughes Cooper Vic Sahise, halos walang tigil daw ang ulan doon simula nung Miyerkules. Di man masyadong mataas ang baha, marami pa ring motorista at residente ang naperwisyo. Pumupa ng baha kaninang umaga kasabay ng pagtila ng ulan.
Kayo rin po ay pwede magpadala sa U-Scoop ng mga video o litrato na mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang po mga video at litratong pag-aari nyo mismo ang ipadala sa amin. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nawi sa barilan ng pagtatalo ng isang tabloid photographer at isang grupong kinabibilangan ng 2 pulis sa Sampaloc, Maynila. Nagsimula ang gulo ng sitahin ng kapatid ng photog, ang isang lalaking umiihi sa kanilang gate, si Cedric Castillo, naka-alerto 24. Halos katapat ng burol na ito sa kanto ng Hoxon at Loyola Street sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 12 kagabi. Nagkaputukan umano ang 2 pulis at photographer ng isang pahayagan na si Jasper Barcelon. Kwento ng kapatid ng photographer na tumangging humarap sa kamera, sinita raw niya ang isang lalaki na umiihi sa kanilang gate nang bigla na lang daw umeksena ang pulis at mga kasama. Tinanong ko siya, pulis ka ba talaga? Sabi ko sa kanya na nagpakilala ko. Pinamayan ko pa, Jasper Barcelon sa ganyan, ano ba problema, sabi ko. Tapos, tinawag ko, sino ba yung yung umiihi daw. Siguro, tinanong ko, hindi naman kasi natin kailangan magmumurahan, sabi ko. Bumunot yung pulis. Bumunot na rin ako. Isang tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng pulis na nakilalang si PO3 Arthur Martinez na agad isinugod sa ospital. Nadaplisan naman ng shrapnel sa likod ang ama ng photographer. Tumanggi magpa-interview sa harap ng kamera ang grupong ito na umano'y kasama ng mga pulis. Giit nila, binabaligtad umano ng magkapatid ang istorya. Hindi naman mahagilap ang isa pang pulis na umano'y nagpaputok din. Sa General Assignment Section ng MPD Headquarters, muling nagharap-harap ang mga sangkot sa shootout. Muntik na namang magkainitan. Kaya po lumapit yun para mamagitan bilang pulis. Kahit na sibilyan na sila, para maayos agad yung sitwasyon. Ang sagot mo nun, kahit sino ka pang pulis ka, kahit anong ranggo mo, papatanggal kita sa serbisyo. Pre, yun ang sinabi mo. Pre, natabi tayo. Initially, ang may kakaso sa kanila is frustrated homicide. Oo, both parties must be given an equal investigation kahit media o sa police. Cedric Castillo, naka-alerto 24. Naoperahan na po si PO3 Arthur Martinez, ang tinamaan ng bala. Naka-confine pa rin siya sa ospital. Susunod. Mga paboritong pagkain ng mga obispo, bida sa isang restaurant sa Intramuros, Maynila. Solen Yusaf at napapabalitang suitor niyang si Richard Gutierrez, magkasama nga pang sasalubungin ang New Year. At kilalanin ng mga miyembro ng Philippine football team na pasok sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup. Tutok na dito sa 24 Oras.